943 million pesos. Okay. 347 of these projects hindi na kumpleto. Hindi natapos. Ganun po. Nako. Hindi na-implement. O pagkatapos magsasalita ka ngayon na uupasalain mo lahat ang mga tao na akala mo ikaw ay malinis. Paano ngayon ito? Pagkatapos sasabihin mo ngayon na itong mga ganitong mga tao, dapat ganitong gawin nila. Parang nagmamalinis ka. At yun na nga no mga kabayan, mukhang malalagay na nga sa hot seat itong si Mayor Magalong ng Baguio City dahil nakabangga na nga niya itong si Congressman Marcoleta. Kung atin nga maalala mga kabayan, nagsalita nga si Mayor Magalong at nilahat niya ang mga congressman at mga senador na nagbubulsa daw sa mga proyektong pinagagawa nila sa kanilang mga constituents. Kaya naman nagpantig ang tenga ni Congressman Marcoleta dahil nilahat niya at dinamay siya na isa daw sa nagbubulsa. Ayon kay Congressman Marcoleta, pangalanan niya daw kung sino itong mga congressman at mga senador at dalawa sila ang mag-iimbestiga dito. Ngunit umatras at natakot nga itong si Mayor Magalong at sinabi nga niya na kapag pinangalanan nga daw niya yung mga congressman, siya naman daw yung malalagay sa alanganin. Kaya naman nakatikim siya kay Congressman Marcoleta. Ayon nga kay Congressman Marcoleta, akala ko ba pulis ka at matapang ka? Inumpisahan mo na sinabi mo na meron kang nalalaman sa mga kurap na congressman at mga senador. Bakit ngayon ay natatakot ka? Dagdag pa ni Congressman Marcoleta, inilabas niya itong COA report ng Baguio City noong 2022 at lumalabas nga dito ang mga kalokohan di umano ni Mayor Magalong. Isa na nga rito ang 940 million na nasayang na proyekto sa Baguio City. Ito na nga yung sinasabi ni Congressman Marcoleta na bago ka magturo, siguraduhin mo munang malinis ka sapagkat babanda sa'yo lahat ng sinasabi mo. Dagdag pa ni Congressman Marcoleta na kung natatakot nga itong si Mayor Magalong na pangalanan yung mga congressman, sabihin na lang nga niya kay Congressman Marcoleta at hayaan niya si Congressman Marcoleta ang magsuweto niya itong mga congressman na kurap na to. Kasi nga kung maaalala natin, noong mga nakaraang araw ay napag-usapan nga nila itong si Congressman Waminal na hindi nga sinanto ni Congressman Marcoleta na kahit na kaibigan niya kaya niyang isweto o kalusin. Kaya nga napahiya nga si Congressman Waminal sa harapan ng maraming tao at sa harapan ng kanyang mga kasamahang kongresista dahil ginisa nga siya nito ni Congressman Marcoleta. Ngunit kahit na anong sabihin ni Congressman Marcoleta, etikom ang bibig nito ni Mayor Magalong na tila bagay natakot na sa kanyang sariling hamon sa mga kongresista at mga senador. Sa tingin mo kabayan, dapat nga lang bang pangalanan ni Mayor Magalong itong mga kongresista kung talagang totoo ang sinasabi niya? Comment mo nga yan sa baba kabayan at huwag mo kang kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw kabayan. Panoorin natin ang kabuuan ng video ito. Kababayan, ito pong... Maganda naman paksa yan. Ay, Tsak Kong, ito ho ay walang naglalakas loob na tumalakay ito kundi ang ating palatuntunan lang po at tayo sa palatuntunan ito. Bakit? Kasi ang tumatalakay po at nagsasalita nito para ba kasing Mr. Clean, parang akala pilantropo na para bagang ang dating kapag ako lang salita, ito ang buong katotohanan ha. Kasi kung maalaala nyo kung ang dating PNP chief napatanggal nito sa pwesto at pagkatapos ay naging mayor pa ng kilalang lungsod dito sa ating bansa, ang lungsod ng Baguio City, Kong. So, anong tatalakayin natin dyan? Nung isang araw po, nung nakaraan pala, hindi pala isang araw, kundi nung nakaraang mga linggo, meron siyang hamon sa mga kongresista siya daw po ay handang ipagkaloob ang kanyang benepisyo, ang kanyang retirement benefits para po sa kapakanan ng mga kapakanan ng pensyon ng mga retiradong opisyal ng PNP, mga tauhan ng PNP at saka tauhan ng AFP. Kaya ang hamon niya, mga congressman, kaya nyo ba ito? Kaya nyo bang gawin ito? Tapos sa isang panayam po, ay mukhang nagsabi pa niya, ito anyong mga congressman ito,
kapag kumuha ng pondo at naglalaan ng kanilang mga proyekto, 50% daw po, kalahati ng pondo na yon ay napupunta agad sa bulsa ng mga congressman. Parang masadong sweeping po ang statement na ito, Kong, na pinatutungkulan po dito sa mga mababatas natin sa Kamara ng Representante. Akala ko naman kung anong pag-uusapan natin Ako kung nasasaktan ako sa mga ganyang terminolohiya, ayaw ko ng ganyan Paiinitin mo lang pala ako. Yan ang style mo. Hindi po. Talagang dapat naman talagang sagutin, Kong. Ayun na nga, unang-una, alam mo, nakapagdaramdam talaga yung kanyang binanggit. Hindi lamang ako, marami sa aming mga magkakasama sa House of Representatives dyan. Sapagkat nilahat niya kami na doon sa kanyang pag-aakala na makatulong doon sa pension fund ng ating mga military and uniform personnel. Yung mga retired. Na alam naman natin na medyo nagkakaroon ng issue yung kanilang pension fund. Para bang gusto niyang magpakita ng gilas na part of my pension and retirement benefits, sabi niya, i-contribute ko rito. Bilang retired general. Tinatawagan ko yung mga legislators. Yan, opo. Na i-give up nila yung ganito, yung pork barrel at saka ganito, ganyan. Medyo nakakasakit ng loob dyan kasi parang kung gusto mong gumawa ng mabuti, gusto mong maging patriotic, siguro, huwag mong isasangkot naman yung iba. Ayan, tama po kayo. Kasi parang nagkakaroon ng pagkukubli dito pag sinabi niya na gusto niyang tumulong doon sa pension fund. Maganda naman yon. Dapat naman Kaya lang, baka nagagamit mo yan, baka nakapandadaya ka sa ganong klaseng statement mo sapagkat gusto mong tumulong, pero kinakailangan mong mag-grandstanding at pasasamain mo yung kapwa mo tao. Kasi kung maisingit ko lang nung siya'y tanungin, pwede bang pangalanan ninyo yung mga congressman na sinasabi nyo? Sabi sa kanya, ang naging sagot niya, hindi ko na po papangalanan kasi baka parang dating takot din pala siya kung papangalanan niya. So ibig sabihin, kung hindi siya pinangalanan, lahat kayo napaparatangan, Kong. Narinig ko yun ang sabi niya, kung babanggitin ko yung mga pangalan nila, I will be placed in an adverse situation. Alam mo pala na malalagay ka dyan. Bakit ka nag-take up ng issue na hindi mo kayang panagutan? Ayan, malalagay doon sa alanganing sitwasyon. Alam mo, merong isang magandang paraan pa doon Hindi lamang, kung talagang gusto niyang tumulong sa pension. Ma-stabilize natin yun at di magkaroon ng agam-agam ang ating mga kasundaluhan. Lahat ng mga uniform personnel sa ating bansa. Wag niyang babanggitin na part ng kanyang pension o part ng kanyang retirement. Maliit yun. Totoo. Kung talagang seryoso si Mayor Magalong, ito tapatan ito, maaaring nakikinig siya ngayon. Tapatan tayo, Mayor. I-give up mo yung intelligence fund mo bilang isang mayor. Oo nga pala. Yan ang malaki. Oo. Alam mo ba dyan, sa budget namin, nakikita ko sa budget, every year nagwaga ko ng budget. Yung pension ay yung intelligence fund ng mga mayors. 23 billion yan. Buong Pilipinas po? Lahat ng mayor. Ganun po. Hindi ko alam kung lahat ng mayor ay nagkakaroon nito. Ngunit ang budget na nakatalaga sa mga mayors na mayroong intelligence fund, 23 billion. Ang laki pala, Sa gobernador, Jen, ang nakatalaga ay 5 billion pesos. Sa mga tweet, Jen, sa intelligence fund pa lang, 28 billion pesos na Samantalang kung halimbawa, si Mayor Magalong, sasabihin niya sa akin ngayon, sige, gi-give up ko yung intelligence fund, kakausapin ko yung mga kasama kong mayor, i-give up namin ang intelligence fund namin, i-contribute namin sa pension fund ng ating mga kasundaluhan. Hindi ba ito yung magandang pasimula? Hindi yung part ng pension fund, kukunti yun, hindi ka makakatulong kung yun. Bakit hindi mo i-give up ang intelligence fund? Para saan ba yung intelligence fund, Jen? Di siyempre po, malaman niya kung mayroong mga banta sa isang lugar, kung may mga illegal na gawain sa pamamagitan ng intelligence fund, matutukoy po ng local chief executives kung mayroong mga ganun. Alam mo ba, Jen, na yung intelligence fund hindi subject sa COA, sa audit? Hindi po. Hindi talaga na-audit po yan. Paano natin malalaman na ginamit talaga sa intelligence? Ano bang intelligence fund ang kakailanganin ng isang mayor?
Bakit ba kinakailangan meron kang intelligence fund? Baka... Kaya ako sinasabi ito, tatanggapin ko yung hamon niya dyan eh. Sabi niya, i-give up yung mga... Wala ng pork barrel. Ganito na lang gawin natin, Mayor Magalong. Opo. Kapag nakapag-produce ka, any X amount, halimbawa, Oho. palagi ko nakikinig siya, naisip niya ngayon, i-give up niya yung intelligence fund. Nakausap niya yung mga ibang mayor o maaaring pati gobernador. Opo, oo. Ay nakausap niya. Nakapagpalabas siya, nakapag-produce siya ng 1 billion pesos. Ba, malaki na rin. 1 billion. Opo, oo. Ako, example lang ito. Pero kung halimbawa, nakapag-produce siya ng 1 billion pesos, doon sa intelligence fund lang ito, Jen, ha? Opo, opo. Ako nang mismo makikiusap sa aming leadership, Jen. Tutumbasan namin yun, ita-times 5 ko yun. Yung 1 Para sa ganun. Halimbawa, 1 billion, magiging 5 billion mula sa lower house. Sa amin, manggagaling 5 billion. Ako na mismo. Kasi nga, para lamang malaman niya na hindi ganun ang paraan. Huwag mong pasamain ang kapwa mo naglilingkod sa bansa. At kung ayaw mong pangalanin yung... Kung sino man congressman kung sino man tinutukoy yung niya. congressman na tinutukoy mo, na congressman na, contractor pa, supplier pa. Kung pwede, ibigay mo yung pangalan sa akin. Ako makikiusap sa kanila. Alam mo na kahit nakasama kong congressman, kahit na deputy speaker, inimbestiga ko, ako lamang ang gumawa nun. Opo. Pero wag mong lalahatin. Wag mong lalahatin. Hindi kami ganun kagaya ng sinasabi mo. Para mga nangyari dyan. Sa English, meron kasabihan eh. Ang pulis kasi, hindi pa sila naging successful na itaas yung imahe. Mulat sa tama kayo po ko. Mababa pa rin ang prestigyo, ang image ng kapulisan natin. Pagkatapos nanggaling sa panig ng pulis na naging mayor lang ng Baguio, Opo. ang magsasabi sa amin na, eto, ang mga congressmen, napaka-corrupt. Yung 100 piso, yung 50 dyan nasa bulsa nila. Bakit mo sasabihin sa amin yun? Opo. Meron kasabihan sa mga abogado dyan eh. He who comes to equity Okay. must come with clean hands. Yun. Gusto mong magpakabayani, gusto mong i-stabilize ang pension fund. Maganda yon, okay lang Opo, yun. maganda po Sasamahan ka namin. Ngunit, wag mong sasabihin malinis, nagmamalinis ka na parang... Malinis ka tapos ibang tao naman marumi. Parang marumay kami. Oo. So bago mo gawin yan, ipakita mo muna na meron kang malinis na kalooban at malinis ang pakay mo. Oo. At malinis din ang naisin mo para sa ating mga kasundaluhan. Tutulong kami diyan sa iyo. Opo. Baka nga naman kung malinis talaga siya kasi parang yun ang image na gusto niya i-project sa taong bayan eh. Paano itong 195 page ng annual report ng COA? 195 pages ng... Tungkol po saan yan, Tom? Yung audit report ng COA sa Baguio City. Naku po. Ending December 31, 2022. Ayan po, ipinakikita natin sa television ko, May 2020. So bago Ayan. pa ito. Pangalan po eh. Yung last year yan. Opo, Kasi 2023 lang tayo. Alam mo naman ng COA. Opo. Kapag sila nag-audit, post-audit. Late na isang taon po lagi. O yan, ino-audit siya. Alam mo ba na sa audit na yan, Jen, Opo. nakalagay 347 development projects Ba, madami. ng Baguio. Opo. Ang total na value niya, 943 million. Okay. Opo. Katumbas ng 20%. Kasi sa LGU, Jen, sa Local Government Code, Opo. meron silang tinatawag na Development Projects and Budget Plan. Okay. Opo. Yung 20% ng IRA mo, ay pwede mong itakda para sa development projects. So kung magkano may ira, 20%. Kaya 943 yung 20%. Ang IRA nila, na-estimate ko rito, mga 4.7 billion. Ganun na pala kalaki ang Ganun Baguio kalaki City. ang IRA Opo. ng Baguio. So 20% niyan, 943 million pesos. Okay. 347 of these projects, hindi na kompleto. Hindi natapos. Ganun po. Nako. Hindi na-implement. Pagkatapos magsasalita ka ngayon na uupasalain mo lahat ang mga tao na akala mo ikaw ay malinis. Paano ngayon ito? Oho. Ano ngayon ang kasasangkutan itong mga projects na ito na hindi mo tinapos? Merong socio-economic impact ito eh. Merong Tama. environmental impact ito. Halimbawa, medical clinic yun halimbawa. O kaya, naman yun. O kaya public school classrooms halimbawa. O kaya mga proyekto para sa ating kalikasan. Opo. Paano ngayon yan? Hindi natamasa, hindi na benefit yung mga tinarget na constituents na dapat sana ito nagtamasa ng ganitong mga proyekto. Hindi nila napakinabangan yung proyekto na yon. Wala. Ito.
4 na po na ongoing projects, development projects, Okay, opo. worth 69 Million. million, ay merong negative slippage. Anong ibig sabihin ng negative slippage? Opo, ano big sabihin po nun? Eh, hindi rin tapos. Ganun po. Oo. Ha? Nako. Itong 26 dito sa mga 40 ongoing development projects na nagkakahalaga ng 41 million ay merong ay ano na terminated na. Nako. At- Opo. Ang slippage is 15%. Negative 15%. Negative Ang ibig sabihin 15%, nun talaga, hindi talaga natapos ang project. Oho. Isipin mo, yung magkaroon ka lang ng slippage na 5%, kung Malaki pag-uusapan, na po. yung ano, Oo, malaki sa na yun. proyekto, opo. Ito, nag-a-average ng 15% ang slippage. Kaya tinikover na ng DPWH. Nako. Ngayon, pagkatapos sasabihin mo ngayon na, itong mga ganitong mga tao, dapat ganitong gawin nila. Parang nagmamalinis ka. Ano sabi natin? Oo. He who comes to equity Okay. must come with clean hands. Yan. Dapat malinis ang ano mo eh. Dapat malinis ang kamay mo eh. Opo. Para bang sabi nung palayok, o ikaw kawali, maitim ka. Okay. Opo. Hindi ganun eh. Hindi ba? Oho. It is a case where the pot calls the kettle black. Tama. Kaya ako medyo nagdaramdam din. Kasama ako dun sa kanyang Oo nga inupasala. po. Yun ang mangyayari talaga. Ayaw niyang nito. banggitin ang mga pangalan Oo. ng mga kontraktor na congressman. Meron nga siguro. Oo. Ako wala naman akong sinasabi na Pwede naman talaga. na wala. Opo. Maaaring mangyari yun. Ngunit siya ang nakakaalam, dapat pinangalanan niya. Oo. Pero sabi niya, he will be placed in an adverse situation. Oo. Kahit na malagay ka sa alanganin, kung tama ang ginagawa mo, kung talagang patriotic ka, kagaya ng ginagawa mo, Ginusto niya yan eh. magpakatapang ka. Ayan, Pulis oo. ka naman eh, di ba? Oho. At muli kabayan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kang kalimutang i-hit ang like at subscribe button at magkita-kita tayo ulit sa mga susunod pang video. Paalam! Gusto kong iparin ang tayog ng ulan. Gusto kong sisirin ang lalim ng dagat. Gusto kong akyatin ang tuktok